ex-President Rodrigo Duterte umalma sa pagkakatanggal ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Hinamon si Speaker Martin Romualdez at ibinunyag kung anong institusyon ng Pilipinas ang pinaka-rotten or bulok. Pakinggan po natin ang mga pahayag ni former President Rodrigo Duterte. Kayong mga taga-Maynila, kayong mga congressman yan, mga senador, baka sabihin ninyo talaga kami na, hindi lang kami yung ibang maghingi ng hangol kami ng pera, putang ina. Kayo ang maraming alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit. Ano niya si Inday? Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the, kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Hindi lang confidential fund. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan. How did you spend the money all this year? Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Mayor, ako, taga Davao, kilala mo niyo ako. Ganito makaganda ang Davao kung niwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligence fund. Ganito kaya, you know the history of Davao. Nandiyan si Pastor. Kayo lahat, you're a living witness. Now maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish?
Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Ang gusto ninyong malaman? Ayan po, ayon kay former President Duterte, ang pinaka-rotten or bulok na institusyon sa Pilipinas ay ang Kongreso at naghamon pa na ipa-audit lahat. Well, kung tutuusin, dapat lang talaga. Kasi pinag-initan nyo yung confidential funds ni VP Sara. Tapos meron din pala dito sa House of Representatives, 1.6 billion. Although dinideny po nila yan dahil yan daw po ay hindi confidential funds at yan ay extraordinary funds. So, hinamon nitong si former President si Martin Romualdez. At naglabas naman po si Speaker Romualdez ng report galing sa COA o ang Commission on Audit. Pero teka, paniniwalaan na lang natin basta-basta yung inilabas nila na galing sa Commission on Audit. Eh bakit nung kay VP Sara? Naglabas din naman ang COA na walang nilalabag na batas o walang anomalya ang pagkakagastos ni VP Sara dun sa confidential funds. Yung kay VP Sara na nilabas ng COA, hindi natin paniniwalaan. Pero itong inilabas ni Martin Romualdez tungkol sa kanilang mga paggastos, paniniwalaan natin. Ano ba to? Selective. Kaya tuloy ang daming nagsasabi na pinag-initan or pinagtulungan itong si VP Sara dyan sa Kongreso. So naghamon si ex-President Rodrigo Duterte, pati dito sa mga Makabayan Black. Maglabasan kayo ng ginastos, mag-audit kayo. Kasi sinasabi na yan daw extraordinary funds na yan ay auditable. Samantalang yung confidential funds ay hindi. Yan po ay pinagtanggol naman ni Stella Kimbo. Pero bago naman po natin panoorin yung pahayag ni Stella Kimbo, meron pong isang nabanggit si former President Rodrigo Duterte na medyo censored. Kaya naman siya ay napupulaan, lalo na pagdating dyan sa EJK. Sigurado, babanata na naman siya dyan dahil inamin niya na pinatumba niya itong mga kalaban. E di syempre, aalma na naman itong mga kalaban niya na gustong-gusto siyang ipa-ICC. Mabuti na lang talaga ang presidente si Bongbong Marcos. Kung hindi, siguradong mananagot si former president sa ICC. Isa pa, nung sinabi ni former president na ang Kongreso ang pinakabulok na institusyon, bakit nung panahon niya wala siyang ginawang paraan? Hindi po ba sinabi niya nung term niya, nalilinisin niya ang gobyerno, tatanggalin niya lahat ng korap? Bakit ngayon sasabihin niya na ang Kongreso ang pinakabulok na institusyon? So meaning, during his term pa lang, alam niya na nabulok itong Kongreso. Bakit wala siyang ginawang paraan? Bakit ngayon lang siya magsasalita? So kung hindi lumabas itong confidential funds ni VP Sara, mananatiling lihim yung pagiging bulok ng Kongreso? Ang isang ikinaganda dyan, nung paglabas ng confidential funds ni VP Sara, ay lumabas itong mga extraordinary funds ng Kongreso. Meron ba talagang pagkakaiba niyan? Pero yan po ay tahasang kinontra ni Stella Kimbo at sinabi niyang iba ang confidential funds dito sa extraordinary funds. Pakinggan po natin. Okay. Squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Ano po yung, para lang po sa ano, for everyone is going to know, how is that different from confidential? Kasi pag tinignan mo kasi yung GAA, it's under the same head. Tama po. Kasi ang heading ay confidential, intelligence, and extraordinary. So, magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Yung extraordinary po ay yung katulad po halimbawa ng expenses during calamities. So, that's an example of extraordinary expense. Yung pong kakaiba po, parang gano'n. Unforeseen circumstances. Yes, parang gano'n. Opo. Hindi siya confidential. Yes. So in short, that's fake news. Yes. Yes, boss. So may pagkakaiba nga ba talaga sa confidential funds at dun sa extraordinary funds? Na-audit ba talaga itong sinasabi ni Stella Kimbo na extraordinary funds? Kasi nung naglabas ng report ang COA,
tulad ng sinabi ni Speaker Romualdez, wala naman pong detalye na nakalabas doon. Hindi naman po in-specify or hindi naman po itemized. Hindi tulad ng pag sa OP o sa OVP, kailangan detalyado. Totoo ba na kailangan lang ng certification dyan sa Congress? Kailangan lang pirmahan ng mga congressman? Hindi kaya it is high time na i-audit talaga, ilabas ng Kongreso kung alin, gawing itemized, detalyado, kung saan nila ginastos ang pera ng bayan. Lalo na dito sa mga makabayang block na to. Magkaalaman na dahil alam nyo kung sino ang talo sa ginagawang to ng mga opisyalis natin ng gobyerno. Ang taong bayan. Ang gulo-gulo ninyo. Kung tinanggal nyo ang confidential funds ni VP Sara, tanggalin nyo na lahat. Kasi makikita natin dito, parang piling-pili kung ano mga ahensya ang tinanggalan nila ng confidential funds. Tapos mababalitaan natin 1.6 billion sa House of Representatives. Tapos ipagtatanggol nila na hindi yan confidential funds. Pakinggan po natin si Harry Roque. Akala ko ba ang confidential funds ay tatanggalin? Pero ang katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang pruweba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin ha, ito pong slide na ito, magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po ha, basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. O di ba? Ang mga taga-kamara, wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. E ang tanong, paano po yung 1.6 billion ng Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng Navy? Ako nga nagtataka ako, bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? Pagbibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po? Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po, sumagot na yung Congresswoman Kimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary, and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? 2 taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan. Ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Inaamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng congressman yan. O, ibig sabihin, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam ko po yan, 2 taon na akong pumirma niyan. So, wala na po tayong paligoy-ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating kongresista. Mas malala po yan kaysa confidential fund. Mas walang control. So, ang gagaling ng ating mga kongresista, 1.6 billion ngayon ang maililipat sa MOOE ng mga lumalaban sa West Philippine Sea. Palakpakan natin ang mga magagaling na kongresista. Ano?
Yung kay VP Sara lang lilipat nyo, hindi sa inyo. Eh bakit ganun? Hindi ba dapat patas? Hello, Speaker Romualdez. Kinakailangan para maniwala ang tao na ipagtanggal mo ng confidential fund ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Now, siyempre, ang pinakamalaking confidential fund, ang presidente ng Pilipinas. Tumataginting na 2 billion. O, ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250, extraordinary miscellaneous expenses 23,525,000 and intelligence expenses 2,310,000? O hindi ba natin pwedeng idiretso na yung mga confidential at intelligence expenses sa NICA, sa Navy, sa Armed Forces of the Philippines? O bakit kinakailangan pumunta pa sa Office of the President? So, Speaker of the House, Martin Romualdez, ilipat na rin po natin itong tumataginting na 4.5 billion intelligence and confidential fund ng Presidente. Ilipat na rin po natin sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, sa Philippine Coast Guard, at sa iba't iba pang mga ahensya na sumasabak sa West Philippine Sea. Eh siguro pambili na lang natin ng mga additional barko yan kung yan talagang gusto. Ang sinasabi ko lang po dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Now, siyempre, hindi magpapahuli ang Senado. Ang Senado, parang Kamara din yan. Pareho din po ng entry yan. Confidential, intelligence, extraordinary expenses. Ayan, pareho po. Kaya lang, di hamak, mas maliit ang Senado, 331 million. Pero kung tutuusin po, yung 331 million na confidential, intelligence, extra expenses, extraordinary and miscellaneous expenses, eh mas maliit naman po yan, 150 na linaan para dun sa Education Secretary. Although, mas malakiit siya compared dun sa 500 ng Vice President. Pero ikukumpira po natin, ibalik natin sa Presidente. Bakit ang Vice President, 500 million lamang, pero ang Presidente, sa confidential fund alone, 2.3 billion. Eh di ba pareho naman silang executive branch of government? Bakit ang Speaker of the House, tinanggal ang sa Vice President, hindi tinanggal yung sa President? Dahil magpinsan o dahil banta sa 2028 ang Vice President? Malinaw na po mga kababayan na hindi po kami nag-iimbento. Yan po ay nanggaling sa mga pahina ng General Appropriation Bill. Okay? Na didiscuss. So ayan, malinaw ang paliwanag ni Harry Roque. Kaya lang again, bakit ngayon lang maglalabasan ito? Tulad na sinabi ni Harry Roque, nung panahon niya, siya ay nakadalawang taon bilang kongresista, pirma lang ang kailangan nila. Wala nang itemize, hindi na ino-audit kung saan napunta ang paggastos diyan sa mga funds na yan. Eh bakit ngayon nyo lang ilalabas? Eh noon pa pala kalakaran na yan. Dahil ba tinanggal ang CF ni VP Sara? Dapat nung araw pa lang, dapat nung panahon pa lang ni President Rodrigo Duterte, inilabas niya na ang kabulukan ng Congress. Dapat nung panahon pa lang ni Harry Roque, ibinulgar niya na yung mga funds ng kongresista hindi na ino-audit, pipirma ka lang, okay na. Tapos ngayon, kung makabatikos kayo kay VP Sara, ganun-ganun na lang. Naakala ninyo, ibinulsa ni VP Sara yung pera ng confidential funds. Halatang halata yung paninira eh. Ginastos ni VP Sara yung confidential funds in 19 days. Or was it 11 days? Pero kung ako ang magnanakaw or ibubulsa ko yung mga confidential funds na yan, patatagalin ko, pahabain ko. Wag lang 11 days, wag lang 19 days. Dahil halatang halata, inubos mo yung pera in 11 days or in 19 days, eh gagawin ko muna, pahabain ko. 3 weeks man lang, 3 months, or 1 year. Para hindi halatang binulsa ko yung pera. Hindi ba? Mag-isip naman tayo. Ibubulsa ni VP Sara yung pera ng confidential funds in 19 days, di halatang halata naman siya. Sabi pa ni former President, dapat daw ipaalam na sa publiko na yung CF na yon ay gagamitin panghabol sa mga insurgents na to para maibalik ang ROTC. Di ba? Alam naman na natin lahat. Alam na ng taong bayan kahit hindi pa inihahayag ni VP Sara kung saan niya dinadala yung confidential funds. Alam na ng taong bayan.
alam namin na yan ay panlaban sa mga makakaliwang grupo, sa mga insurgents. Pero siguro dapat talaga ipahayag na. Hindi naman siguro kailangan ihayag ng step by step kung ano ang plano ng gobyerno o ano ang plano ni VP Sara or ng DepEd para masugpo itong mga nag-i-infiltrate sa ating mga paaralan. Although again, kahit na hindi ipahayag yan, alam na po natin na yan ay panlaban para sa mga makakaliwang grupong ito. Mas gusto ba natin yon? Tingnan nyo, may bago na namang balita tungkol sa pagpasok ng mga insurgents sa isang eskwelahan na naman dito sa isang probinsya natin. Ito ba ang gusto nyo mangyari? Kaya para sa akin, may katwiran itong sinasabi ni Harry Roque. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan, na noon pa pala yung kalakaran na napipirma lang sila, okay na. Wala nang tanong-tanong. Wala nang itemize, hindi na kailangan maging detalyado. Pirmahan mo lang yung certificate at okay na kahit nasaan mo na ginastos yung funds ninyo. Kaya dito sa mga pangyayaring ito, na nagkakagulo sila dahil sa confidential funds, sino ang unang tuwang-tuwa? Si Risa Hontiveros. Tingnan nyo to. Ang gusto niya, paniwalain ang mga Pilipino na binulsa o ninakaw ni VP Sara yung confidential funds. Again, sino ang maniniwala nun? In so short a time, naubos yung pera dahil sa kapritsyo ni Vice President Sara Duterte. Na pagdating sa 2028, yung boto ni Lenny dati saka yung boto niya bilang senador, pag pinag-combine daw yun, 30 million something. So panalo na siya sa 2028. Paano magkakaganon? Yung bumoto kay Lenny, yun din ang bumoto kay Risa. So paano mo i-combine yun? Isang tao na yung bumoto sa dalawang tao. But then again, kawawa naman po ang taong bayan sa ginagawa nyo. Nagkakagulo kayo dahil dyan. Gusto nyo, gawin yung patas. Tanggalin nyo kay VP Sara, tanggalin nyo sa lahat. Para wala ng gulo. Tanggalin lahat ng confidential funds. Tanggalin lahat ng mga extraordinary funds. Kasi meron na kayong pork barrel. Sabi nga ni former president, may mga pork barrel eh. Tapos may mga extra pa. So sa tanong kung pinagkaisahan ba ng Kongreso si VP Sara, ang sagot ko, sariling opinyon, oo. Ginagawa ba ito ni Martin Romualdez dahil siya ay may ambisyon maging presidente sa 2028 at ang makakalaban niya ay ang isang malakas na Sara Duterte? Ang sagot ko rin, oo. Ngayon tuloy sinasabi ni former president na kung siya rin lang, wag nang tumakbo si VP Sara bilang presidente sa 2028. Tama na daw yung naging vice president siya. Pero bakit noong presidential elections, hindi ba nagalit pa nga siya kay VP Sara nung ito ay hindi tumuloy bilang presidente? Hindi ba kaya nga sila nagkaroon ng falling out ni Sara Duterte dahil gusto niyang tumakbo yung anak niya sa pagka-presidente, ayaw ni VP Sara. Tapos ngayon sasabihin niya, wag na daw tumakbo sa pagka-presidente. Ay nako, ang gulo nga naman talaga ng politika, no? Lahat na lang, meron pang sariling agenda. Kayo po, ano ang masasabi niyo dito sa mga napanood natin ngayon? Comment lang po down below and I will see you next time.